Minsan, mahirap po yung kagalingan ay dumaloy sa ating buhay. Isa lang po ang dahilan nun, kasalanan. Amen. Kapag nasa kasalanan ka, mahirap po gumalaw ang Diyos sa buhay mo. Amen. Kung gusto mong maranasan yung himala ng Diyos sa buhay mo, isa lang gawin mo, mag-repent ka. Repentance. Amen. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Amen. Natakot na po tayo sa ating topic. Makipagbukas po kayo sa aklat ng Mateo. Chapter 9, verse 27 hanggang 31. Ang sabi po, pag-alis ni Jesus doon, sinundan siya ng 2 lalaking bulag. Sumisigaw sila habang nasa daan. Anak ni David, mahabag po kayo sa amin. Verse 28, pagpasok na Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo? Ang sagot po ng bulag, opo, Panginoon. Hinipo niya kanilang mga mata at sinabi, mangyari ang ayon sa iyong pananampalataya. Amen. At nakakita na sila. Mahigpit na pinagbilin sa kanila ni Jesus na huwag sasabihin iyon kanino man. Ngunit nang sila'y makaalis, ipinamalita nila sa buong lupain iyon ang ginawa sa kanila ni Jesus. Amen. Palakpakan po ulit natin ang salita po ng Diyos. Pwede po ako humingi ng favor. Pwede po lahat tayo pumikit. Lahat po tayo pumikit. Pandalian lang pumikit. Pigit po tayo lahat. Amen. At ayan po, pwede na po tayong lumilat. Amen. Nung kayo po ay pumikit, ano po yung nakita? Madilim. Madilim. Yun po yung buhay ng 2 lalaking bulag. Na ang bida natin sa kwentong ito, 2 lalaking bulag. Nung tayo po ay pumikit, nakita po natin, wala tayong nakita, hindi madilim. At alam po natin na buhay po ng isang bulag ay napakahirap. Amen. Bakit po natin masabing napakahirap? Dahil wala po silang panahon para magtrabaho. Kahit mag-apply po sila ng trabaho, ay wala pong tatanggap sa kanila. Amen. Dahil nga po sila po ay may kapansanan. At nung sa panahon po ni Moises, sa panahon po nila Aaron, sa Book of Leviticus, mababasa po natin doon sa chapter 21, verse 16 pababa, na nag-utos po ang Diyos na walang karapatan mag-alay o maghandog sa altar ni Yahweh ang merong kapansanan o kapintasan. Grabe po yung mga pinagdadaanan ng mga may kapansanan noong unang panahon. Maging sa panahon po natin ngayon. Amen. Nakikita po natin sa mga lansangan, maraming bulag dyan, mga lalaking bulag, babaeng bulag, wala pong ibang ginawa kundi mamalimos. Amen. Kasi mahirap po mahirap pong gumalaw, pwede ka pong masagasaan, pwede ka pong mahulog, pwede kang mamatay. Kailangan mo may alalay. Amen. Pero dito po sa kwento, kung ating pong unawain mabuti, amen. Sobra po akong na-amaze sa buhay po ng 2 bulag. Bakit po? Bakit po ako sobrang na-amaze sa kanila? Dahil po sa kanilang pananampalataya. Amen. Dahil po sa level ng kanilang pananampalataya. Ang tao po ay may kanya-kanyang level of faith. Amen. Pero, sa nakikita ko, dito sa 2 lalaking bulag na to, kung atin pong i-rate from 1 to 10, bibigyan ko po siya ng 10. Hindi po dahil naawa ko sa kanila, hindi dahil sa kanilang kalagayan, hindi po dahil sa kanilang sitwasyon, amen, dahil po sa kanilang pananampalataya sa Diyos. At napakalaga po ng pananampalataya po sa buhay po natin. Amen. Kasi that time, si Jesus po ay galing sa bahay po ni Jairo. Si Jairo po ay pinuno ng mga Hudyo, amen, na nagmakaawa kay Jesus. Sabi niya, Panginoon, puntahan mo ang aking anak, pagalingin mo siya.
Amen. Mayaman po si Jairo, pinuno, kilala. Pero siya po ay nagmakaawa sa Panginoon. Kasi ang pera, ang katungkulan, ang inabot natin sa buhay, ay wala pong magagawa. Amen. Tanging ng Diyos lang. Amen. Amen. So, dito, ang ginawa ng dalawang bulag, nung nakita nila si Jesus, sumisigaw sila. Sabi nila, anak ni David, maabag po kayo sa amin. Amen. Bakit po sa pagsigaw nila ay agad hindi po sila nakita ni Jesus? Bakit sa pagsigaw nila, sa pagsunod nila kay Jesus, ay hindi po agad napansin ng Diyos? Amen. At bakit dumating pa doon sa bahay, tsaka po sila in-entertain ng Diyos? Bakit po kaya? Dahil sa pagtawag nila sa Panginoon, anak ni David, kabagan mo kami, ang Diyos po nagmamanman lang. Ano pong minamanmanan niya? Ang kanilang pananampalataya. Amen. Hanggang kailan sila susunod sa Panginoon. Amen. Kaya po sa ating buhay bilang isang Kristiyano, ang laban po ng isang mananampalataya ay grabe. Amen. Marami pong pagsubok bilang isang mananampalataya. Ang tanong, patuloy ka pa rin bang susunod sa Panginoon kapag dumaranas ka ng maraming pagsubok? Patuloy ka pa rin bang maglilingkod sa Diyos kapag ikaw ay nasaktan? Amen. Bakit po marami sa mga Kristiyano na wala? Bakit marami sa mga Kristiyano nang hina? Dahil ang pananampalataya po nila ay nilagay po nila sa tao. Ang topic po natin ngayon is, according to your faith, you will receive. Ayon sa iyong pananampalataya, ito'y iyong matatanggap. Amen. Gaya ng nangyari sa dalawang bulag, na ang sobrang laki ng kanilang pananampalataya ay natanggap po nila ang kanilang inaasahan sa Diyos. Alam niyo po, mapapansin niyo, yung dalawang bulag na yun, hindi po yun basta-basta susunod sa Diyos. Hindi po sila magpupursige na makipagsiksikan sa maraming tao, na sa init, pakahirap sa init. Amen. Alam niyo kung bakit sila sumisigaw ng gano'n-gano'n na lang sa Panginoon? Dahil meron po silang narinig. Amen. Bulag po sila, wala silang nakita, pero meron silang narinig. Amen. At ano po yung kanilang narinig? Yun po yung mga ginawa na mabuting ginawa ni Jesus Christ. Yung mga sign, wonders, and miracles na ginawa po ni Jesus Christ. Kaya po doon po na-develop ang kanilang pananampalataya. Amen. Amen. At ano po yung sabi sa Romans 10, verse 17, faith comes by hearing. Na-develop po ang faith ng dalawang bulag na yun noong napakinggan po nila, noong narinig po nila ang ginawa po ni Jesus na kamangha-mangha. Amen. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Amen. Amen. Kaya po napakalaga yung pakikinig. Hindi po ang pakikinggan natin lagi yung chismis. Amen. Mga pangit na balita. Hindi po natin pwedeng pakinggan yun. Bakit po? Kasi yung chismis, isa po yan sa dahilan na ikaw po ay mapapaaway. Ang chismis, isa po yung dahilan para po magkaroon ka ng sama ng loob. Amen. Alam niyo pong i-chismis po ninyo ang ginawa po ni Jesus. Amen. Maging adik po tayo sa pagbabasa ng Biblia para mayroon po tayong machismis sa iba. Amen. Alam niyo po, yung adik, nire-rehab para magbago. Amen. It takes months, it takes years para sila magbago. Kung gusto mong magbago ang buhay mo, kung gusto mong magbago ang buong pagkatao mo, ang takbo ng buhay mo, magparehab ka sa salita ng Diyos. Amen. Amen. Dahil sa araw-araw na pagbabasa mo ng Biblia, babaguhin niya ang buhay mo. Amen. Ang takbo mo. Amen. I-increase mo ng Diyos ang iyong pananampalataya. Church, marami pong mga testimony dito sa Biblia na mababasa po natin na mga kamangha-manghang ginawa ni Jesus Christ. At sapat na po yun. Amen. Sapat na po yun para po tayo'y maniwala sa Kanya. Hindi na po natin kailangan pa ng ebidensya.
Amen? Hindi po natin kailangan pa na may mangyari sa harapan natin bago po tayong maniwala. Amen? Alam niyo po, 2 bulan na yun, hindi po lang sa kanila yung kalagayan po nila. Hindi po lang sa kanila yung sitwasyon nila para lumapit sa Panginoon. Amen? Yung iba, kapag may kapansanan, nagstay sa bahay. Amen? Walang ibang ginawa, kundi magmurmur. Amen? Pero sabi dito ng Diyos, according to your faith, you will receive. So kung tayo po, sa pagpunta po natin dito, amen, pagpasok natin ng church, meron po tayong inaasahan na bagay sa Panginoon. Meron po tayong hinihiling po sa Kanya. Financial man yan, kagaanan man yan, o ano man kailangan mo sa buhay, church, paniwalaan po natin na sa paglabas mo ng church ay merong gagawing himala ang Diyos. Amen. Amen. Kasi according to your faith, kung ano yung pinaniwalaan mo, amen, yun po ang mangyayari maganap. Ano po ba yung faith? Amen. Faith, sabi po sa Hebrew 11 verse 1, now faith is confidence in what we hope for an assurance about what we do not see. Ang pananampalataya po, underline the word confidence. Amen. Isang halimbawa po yung sa bulag na yun na confidence po sila sa kanilang sarili. Amen. Na lumapit sa Panginoon. Na sa kabila po ng kanilang kalagayan, sitwasyon, hindi po alintana sa kanila yun. Naniniwala po sila. Nagtitiwala po sila sa kanilang sarili na sa paglapit po nila sa Panginoon, sila po ay pagkagalingin. Amen. Amen. At sa paglapit po nila, amen, hindi po sila nabigo. Amen. Hindi po sila napahiya. Amen. Kaya po tayo sa ating pong mga buhay, kapag lumapit tayo sa Panginoon, kung anong pinaniwalaan mo, huwag mong baguhin. Amen. Yung confession mo ay huwag negative. Wala kang pananampalataya. At dahil sa pananampalataya ng mga heroes of faith, sila po'y naging matuwid sa harap ng Diyos. Hindi po sa kabutihan na ginawa, kundi po sa kanilang pananampalataya. Amen. Napakalaga po ng pananampalataya. Minsan yung tao, ang tagal na sa church, ang tagal na po nakakabasa ng salita po ng Diyos. Bakit pag dumating yung mga problema sa buhay, ay agad-agad pong umaalis sa church? Agad-agad pong sumusuko sa buhay. Amen. Nawawalan po sila ng pananampalataya, at ang walang pananampalataya ay kasalanan. Bakit po? Dahil hindi po tayo nagtitiwala sa ating Diyos. Amen. Kailangan po nating magtiwala sa Kanya dahil tanging Siya lang naman po ang nakakaalam at tanging Siya lang naman po ang magbibigay ng solusyon sa lahat ng ating problema. Amen. Yung mga sakit at karamdaman po natin, matagal na pong pinagaling ni Jesus yan. Sinacrifice na po ni Jesus sa Kanyang buhay sa cross, alang-alang po sa atin. Amen. Ang problema nga lang po, instead na atin pong i-declare sa ating mga sarili na tayo'y magaling na, tayo po'y nagmumurmur pa. Amen. Tayo po'y kinikwento pa sa iba. Amen. Kasi the more na pinag-uusapan po natin, yung sakit at karamdaman natin, ay the more po na pinapalakas natin ang puwersa ng kaaway. Ang sakit at karamdaman po ay hindi po yan galing sa Diyos. Amen. Kaya nga po kapag may sakit at karamdaman natin, tayo, amen, binigyan po tayo ng Diyos ng authority para po yan i-cast out. Amen. Amen. Isa pong patutuo ko po sa inyo na pinatutuo ko na sa pamamagitan ng faith ko sa Lord, declaration ko sa Lord. Amen. Mga nabago lahat ng mga sitwasyon na yun nga po yung sinasabi ko dati na pinatutuo ko na yung kapatid ko, amen, na-operahan na sana, meron na pong result kasi emergency room na po siya. Kasi ang sabi po niya, puro pangit, puro ganito ganyan. Pero ako hindi po ako umaayon sa kanilang mga sinasabi. Bakit po? Kasi kung umayon ako sa kanila, ako po'y nakikiisa. Amen. Inawaan ko po yung faith ko.
Amen. Sinabi ko sa kanya, hindi ka uoperahan. Hindi ka uoperahan dahil pinagaling ka na ni Jesus. Amen. Yun lang po yung binanggit ko sa kanya at wala nang kasunod. At after ko po binanggit yung sa kanya, ako po'y nanalangin. Amen. That time po, sa tindahan po kami, ako po'y nanalangin, Panginoon, pinagkakatiwala ko sa iyo ang buhay ng aking kapatid. At alam ko, Panginoon, ikaw po ang magpapagaling sa kanya at ikaw po ang magbabago ng sitwasyon na pangit. Amen. At alam niyo po ba, dininig po ng Diyos ang panalangin ko. Amen. Sa kahabagan ng Diyos, hindi po siya inoperahan. Palakpakan po namin ng Diyos. Declaration of faith ay napakahalaga sa buhay po natin. Tayo po'y anak na ng Diyos. Dapat pag anak ng Diyos ay hindi po tayo nanghihina. Amen. Tayo po'y malakas. Amen. Dahil ang Espiritu po ng Diyos ay nakatira po sa atin. Amen po ba? Amen. Diba? Tulad po ni Abraham, diba? Na sobrang tanda niya na. Pero pinangakuhan siya ng Diyos na magkakaanak sila at siya po'y magiging ama ng maraming bansa. Hindi po nakita po ni Abraham yung mangyayari. Amen? Hindi po siya nawalan ng pag-asa. Hindi po siya nagmurmur. Na sinabi po niya, paano magkakaanak yung asawa ko'y matanda na at ako'y matanda na. Amen? Wala pong ibang ginawa si Abraham kundi po sundin ang sinabi po ni Jesus. Alam niyo po, makakamtan po natin ang pangako ng Diyos malibang tayo po ay sumunod sa Kanya. Malibang tayo po'y maniwala sa Kanya. Amen. Faith is believing to His Word. At ang faith ay pag-obey sa Kanyang command. Magkasama po yun. Amen. Kaya po sa pagsunod po ni Abraham sa kay Jesus, sa Panginoon, amen, na nanampalataya po siya na mangyari po yun maganap. At tayo po ang naging bunga po ngayon. Amen. Tayo po yung mga anak ni Abraham. Amen. At napakarami po natin. At nagkatotoo po ang sinabi ng Diyos sa kanya na siya po ay magiging ama ng maraming bansa. Amen po. Kaya po sa buhay po natin, kapag meron po kayong mga sakit at karamdaman, wag na po kayong magkwento sa iba. Gaya po na ginawa ng bulag, ng dalawang lalaking bulag, sumigaw po sila, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa amin. Ang Diyos po nakikinig. Ang Diyos po ay hindi bulag para hindi po makita ang sitwasyon po. Ang Diyos po ay hindi bingi para pakinggan yung hinaing mo sa Kanya. Amen. Ang gusto po ng Diyos, ang laki ng pananampalataya mo sa Kanya. Amen. Amen. Kung gusto po natin maranasan yung himala, gaya po ni Pedro, nung nakita po niya si Jesus na naglalakad sa tubig, na-amaze po si Pedro doon eh. Sabi niya, Panginoon, pwede ba akong pumunta dyan? Pwede ba akong lumapit sa iyo? Amen. Ang gusto lang naman ni Pedro doon eh, makaranas ng himala. Makaranas na siya po'y makalakad sa tubig. Amen. At yun po ay nangyari. Amen. Nakalakad po siya sa ibabaw ng tubig, pero dahil sa malakas na alon, siya po ay lumubog. Amen. Bakit po siya lumubog? Dahil po nakatingin po siya sa kanyang nakikita. Amen. Kailangan po natin i-fix yung eyes natin kay Jesus na kahit anuman pong mangyari sa buhay po natin tulad ng nangyayari ngayon. Amen. Hindi po natin titingnan ang nangyayari sa Kanya. Titingnan po natin kung ano ang gagawin ng Diyos sa Kanya. Amen. Amen. Palagpakan po natin ang Diyos ng buhay. Kasi, makapangyarihan po ang Diyos natin. Ang demonyo ay powerless. Amen. Ang sakit ay powerless. Ang cancer ay powerless po yan sa atin. Ang high blood, ano mga sakit karamdaman, ay powerless po yan sa atin. Bakit po? Dahil matagal na po tayong pinagaling ni Jesus. Declare it, sa pamamagitan ng faith mo, marireceive mo ang pinaniwala. Amen. Amen.
Ayan po ba? Amen. Kaya po sa buhay po natin, huwag po tayo panghinaan. Amen. Marami na tayong nabasa. Amen. At sa panahon din po natin ngayon, hindi lang po physical na bulag. Ang nais parating din dito ni Jesus. Amen. Meron din pong spiritual na bulag. Amen. Marami po ngayon, mga tao na bulag po sa katotohanan. Bulag po sa ginagawa ng Diyos. Amen. Bulag po sa mga ginagawa. Amen. Na kahit alam nilang mali, ay patuloy nilang ginagawa. Amen. At tayo po mga taga Jesus is my life, alam ko hindi na po tayo mga bulag. Amen. Tayo po ay pinalaya na ni Jesus. Amen. Kung isa man po sa atin ay nananatiling bulag sa katotohanan, kailangan po niyang lumapit sa Panginoon para po siya'y makakita. Amen. Amen. At hindi po siya magpatuloy at manatiling bulag sa kanyang buhay. Amen. Kasi marami po ngayon nagtuturo. Amen. Na yung example dati ni Jesus sa Book of Matthew is yung mga Pariseo. Amen. Bulag po sila sa katotohanan. Sila po ay taga-akay ng bulag at pareho din silang bulag. At kapag parehong bulag ay magkasama, sila po ay malalaglag. Sila po ay mahuhulog. Amen. Kaya po mapalad po tayo. Alam niyo po kung bakit? Kasi ang ating pastora, mapalad tayo kasi siya po ay totoong lingkod ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin siya. Mapalad po tayo kung hindi tayo sa Kanya, tayo po ay nanatiling bulag. Amen. Bulag sa katotohanan, bulag sa takbo ng buhay. Amen. Kasi, di ba dati, yung buhay natin, di ba? Walang direksyon. Amen. Sarili natin yung sinusunod. Walang pananampalataya sa Diyos. Amen. Umaasa sa sariling lakas. Amen. Pero salamat sa Diyos dahil sa buhay ng ating pastora, ginamit po siya para po mabago ang ating buhay. Amen. Kaya po, napakalaga na meron pong totoong lingkod sa church. Amen. Napakalaga na meron pong totoong nagtuturo sa church. Kahit kukunti po tayo, pero totoo po ang kanyang tinuturo. Totoo po ang kanyang testimony sa atin. Yun po yung dahilan para po tayo lalong lumakas at magkaroon po ng pananampalataya po sa Diyos. Amen. Amen. Kaya po sa atin, hindi po hadlang kung ano mo yung pinagdadaanan mo. Amen. Hindi po hadlang na nahihirapan ka ngayon, na wala kang makain, ay hindi ka nasusunod sa Panginoon. Amen. Na wala ka ng pera, hindi ka na mag-church. Wala ka trabaho, hindi ka na pupunta ng church. Wala kang bagsak yung negosyo, hindi ka na mananalangin. Dapat po hindi po tayo tumitigil doon. Dapat po ang pananampalataya po natin sa Panginoon ay tuloy-tuloy po at hindi po nagbabago. Amen. Amen. Kasi pag binago mo ang pananampalataya mo, ibinigay mo sa pera, ibinigay mo sa negosyo, amen, ibinigay mo sa trabaho, kapag yan po ay nawala, ano po mangyayari po sa atin? Masasaktan po tayo. Amen. Kaya po ang ating pananampalataya ay ilagay po natin sa Diyos. Amen. Ang ating pananampalataya ay hindi po natin i-focus sa ating sariling lakas. Amen. Sa ating sariling talino. Amen. Kundi lang sa Diyos. Amen. Kaya po sabi niya po dito, di ba? Naniniwala ba kayo na kayo'y pagagalingin ko? Sa bulag lang ba ito nagtatanong? Sa panahon ng bato noon? Maging ngayon. At Diyos po nagtatanong, naniniwala po ba kayo na kayo ay pagagalingin ko? Amen. Amen. Dapat wala po question po sa atin. Hindi na po tayo magsasabi na, ay Lord, nag-pray na ako, ba't walang nangyari? Amen. Lord, naniwala ako sa iyo, ba't walang nangyari? Antayin po natin. Antayin po natin na meron pong magagawa ang Diyos sa buhay mo. Huwag po tayo manatili sa ating kalagayan. Huwag po tayo manatili sa ating nakikita dahil ang sabi po sa 2 Corinthians 5:7, sila po ay nabubuhay sa pananampalataya at hindi po sa nakikita.
Amen. Dahil po ang nakikita po natin, yun po yung magiging way para po tayo bumagsak. Yun po yung magiging way para po tayo mawala sa Panginoon. At yun po yung magiging way para po bumagsak yung pananap, yung prayer po natin. Bumagsak yung pagbabasa natin ng Biblia. Amen. Kaya nga po nung nabasa ko to, sobrang na-miss ako sa kanila kasi tiniis po nila yung hirap eh. Tiniis po nila yung pagod na pagsunod sa Panginoon. How much more tayo? Tayo na kumpleto ang ating 5 senses. Amen. Tayo kumpleto, walang kapansanan. Pero bakit nagkakaroon pa lang tayo ng doubt sa pananampalataya po natin? Amen. Bakit ang mga nangyari sa buhay natin ay hindi po natin kayang ipagkatiwala ng buong puso sa Diyos? Amen. Mas naniniwala po tayo sa maraming tao. Amen po. Mas naniniwala tayo sa kanila, sa mga sinasabi po nila, kaysa po sa sinasabi ng Biblia. At alam po natin, ang salita po ng Diyos ay buhay. Amen. Kaya po kung lahat po ng Kristiyano naniniwala sa sinasabi ni Jesus, alam ko, lahat po ng tao blessed. Amen. Kasi hindi po sila magpo-worry. Amen. Hindi po sila mag-anilangan. Kasi alam nila na mayroong Diyos. Amen. Kasi alam nila na tutulungan sila ng Diyos. Amen. Kaya napakalaga po ng pananampalataya. Noong una nga meron akong tinanong, nananampalataya ka ba sa Diyos? Oo, kasi Diyos yan. Nananampalataya ako sa Kanya. Bakit ka nananampalataya? Bakit nga ba siya nananampalataya? Hindi po siya makasagot. Bakit po? Dahil wala siyang alam sa Biblia. Ang tao po ay magkaroon ng pananampalataya malibang nabasa niya, nakita niya, nasaksihan niya ang mga nangyayari. Amen. At hindi ka po mananampalataya sa isang tao, maniniwala sa isang tao, malibang hindi mo siya kilala. Amen po. Bakit tayo nananampalataya kay Jesus? Dahil po nabasa po natin sa Biblia na kapag sumampalataya tayo sa Kanya, ay hindi po tayo mapapahamak. Amen. Hindi po natin siya nakikita. Amen. Hindi po natin siya nakaharap gaya po ng maraming alagad na nasaksihan po nila yung mga himala na ginawa ni Jesus. Amen. Pero sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, amen, kung bakit hanggang ngayon narito to, ang salita ng Diyos, bakit hanggang ngayon binuo to, amen, para po manatili ang pananampalataya ng tao sa Diyos. Alam niyo kung wala tong Biblia na to, sa tingin niyo po ba makakaroon po ba tayo ng pananampalataya? Hindi po tayo maniniwala sa basta sabi-sabi lang. Amen. Hindi po tayo basta maniniwala lang sa magagandang kwento nila. Amen. Pero dahil sa nabasa po natin sa Biblia, amen, tayo po ay nanampalataya sa Panginoon. Amen. Kaya kung may problema ka man ngayon, alam ko, given po yung problema sa buhay po natin, hindi po nawawala yan. Kung meron kang kailangan, amen, na matagal mo nang hiningi sa Diyos, kagalingan, always declare, I am healed. Isaiah 53 verse 4 to 5, sa kanyang mga sugat tayo po'y pinagaling na. Pinagaling na, ibig sabihin, tapos na. Past tense, pinagaling. Kung ibig sabihin na pinagaling na po tayo, declare sa sarili po natin na tayo po'y magaling na. Yun ang naman pong ginagawa po namin na mag-asawa. Kapag nakakaramdam po kami ng mga sakit, amen, di-declare na po namin sa Lord, 2,000 years ago, pinagaling mo na kami. Hindi na po kami nagkukwento pa kung kani-kanino pa. Amen. Sa sarili mo pa lang, paniwalaan mo na ikaw po'y pinagaling ng Diyos. Amen. Amen. Marami na pong pinagaling ng Diyos dito. Minsan, mahirap po yung kagalingan ay dumaloy sa ating buhay
Isa lang po ang dahilan nun, kasalanan. Amen. Kapag nasa kasalanan ka, mahirap po gumalaw ang Diyos sa buhay mo. Amen. Kung gusto mong maranasan yung himala ng Diyos sa buhay mo, isa lang gawin mo, mag-repent ka. Repentance. Amen. Amen. Kasi kapag nirenounce mo sa Diyos ang kasalanan mo, lilinisin ka ng Diyos. Amen. At sa paglinis niya sa iyo, gagalaw na po ang Diyos sa buhay mo. At kapag ang Diyos ay nasa buhay mo, wala na pong sakit at karamdaman na tatalab sa iyo. Amen. Paniwalaan mo natin yan. Bakit po? Dahil sinabi po ni Jesus eh. Amen. Sa kanyang mga sugat, tayo po'y magaling na. At according to your faith, you will receive. Amen. Kung ano ang inaasahan mo ngayon, paniwalaan mo na yan po ay matatanggap mo. Amen. Huwag po nating baguhin yung confession para po tayong humarap sa salamin na kapag alis ay nakalimutan po natin kung ano yung mukha natin. At para po tayong alon sa dagat na kapag saan hinihingi pa ng hangin ay papunta palang direksyon. Amen. Ituon po natin yung pananampalataya sa Diyos. Amen. Kapag dineclare mo, paniwalaan mo na yun. Hayaan mo na po ang Diyos doon. Hayaan niyo na po ang Diyos ang gumalaw doon. Amen. Tulad po sa ating buhay, di ba? Yung pamilya natin, ayaw sumunod sa atin. Kaysa mag-murmur po tayo, ba't ganun yung kapatid ko, ganito, singgero, yung kapatid ko lalaki, babaero. Amen. Dinideclare mo sa sarili mo na ganun. Ganun talaga ang mangyayari kasi yun ang pinaniwalaan mo eh. Amen. Kung pinagkatiwala mo yun sa Diyos, Lord, may gagawin ka sa pamilya ko. Kung baga, pinagkatiwala mo sa Kanya na kahit anong mangyari, Lord, pinagkakatiwala ko sila sa iyo, basta ako'y susunod sa iyo. Basta ako'y manampalataya sa iyo. Amen. Tingnan po yung nangyayari sa buhay po natin, mga Jesus My Life. Di ba yung mga kapatid natin, andyan na po, sumusunod na po sa atin. Bakit po? Dahil nabubuhay po tayo sa pananampalataya sa Panginoon. Kasi kung nakikisa po tayo sa nangyayari sa kanila, wala naman pong mabago eh. Amen? Kahit awayan mo pa natin siya ng paulit-ulit, bubugin pa natin siya ng paulit-ulit, wala pong magbabago. Amen? Ipagkatiwala mo kay Kristo, dahil kay Kristo may pagbabago. Amen? Palakpakan pa natin ang Diyos sa buhay. Kaya po, exercise po natin yung faith. Exercise po natin yung faith sa buhay po natin. Huwag niyo pong maliitin ang pananampalataya kasi napakalaga ng pananampalataya sa buhay po natin. Amen. Isang patutuo din po nung sa buhay po ni Sister Kayang. Alam naman nila Brad Sunny yun, nila Daddy Jose. Nung pumunta kami doon, na nag-chat po si Sister Kayang ata na sa hospital siya na may appendicitis. Ayan, operahan. Nag-usap naman kami nila Brad Sunny na magpe-pray. Tapos nung doon po, nung time na ako din po nag-preach ata doon sa Santol, pinag-pray po natin sa Lord at dineclare po sa Lord, Panginoon, anak mo si Sister Kayang at hindi po siya uoperahan. Amen. At pagtapos, bago kami umuwi, Panginoon, siya po'y makakauwi ng bahay. Amen. At ano po nangyari after po ng service, Sister Kayang po nakauwi? Amen. Hindi po siya uoperahan. Amen. Kaya po sa lahat natin, tayong lahat, kapag nag-declare tayo ng sama-sama na kapag isang tao'y magaling na, sama-sama tayo, napakalakas po yun ng power na yun. Kaya lahat po, sama-samang nanalangin, sama-samang nagde-declare, amen, napakalaga po yun. Amen. Kaya po, yung sa ano din, yung sa buhay po ni Nanay Hilda, namatay na po yun eh. Na, andun din kami that time na, hindi po siya naka-attend ng service, sobrang sakit ng tiyan, namimilipit sa tiyan, di po nakatayo. Pinag-pray po namin. Pinag-pray namin ni Daddy Boy, Brad Sunny, nilihas po namin. Amen. Nilapit sa Panginoon. Siyempre, prayer with faith. No, after po ng prayer, si Nanay Hilda po ay nakatayo. Amen. Ang Diyos po ay sumasama sa daga, Jesus is my life. Amen. Amen. Kaya po huwag po kayong mawalan ng pag-asa, ng pananampalataya. Amen. Dito sa Jesus is my life ay tumataas ng tumataas. Amen. Kung tumataas po ang pananampalataya ng bawat isa, dapat kayo rin ay sumasabay sa taas ng pananampalataya ng bawat isa.
Amen. Hindi po pwedeng bumagsak. Kawawa po tayo kapag bumagsak po yung pananampalataya po natin. Amen. Kawawa po tayo. Bakit? Wala naman pong ibang tutulong sa atin kundi ang Diyos lang. Amen. Amen. Kanino ka pa ba sasampalataya? Sa taong hininga lang o sa Diyos na nagbigay ng buhay sa iyo? Amen. Saan ka ba sasampalataya? Sa maraming pera? Amen. Sa inabot mo? Sa negosyo mo? Sa trabaho mo? Sa pinag-aralan mo? Lahat po yan mawawala. Amen. Lahat po yan maglalaho. Pero pananampalataya mong nakapix kay Jesus, dala-dala niyo po yan hanggang kayo'y mamatay. Amen. Kaya po napakalaga ng pananampalataya. Gaya ng isang bulag na sila po'y sumisigaw, nagmakaawa sa Diyos. Panginoon, pagalingin mo kami. At ang Diyos po ay mabilis tumugon. Amen. Panginoon, tulungan mo kami, wala akong pera. Panginoon, wala kaming pagkain ngayon. Panginoon, ikaw nang bahala sa amin at according to your faith, you will receive. Kapag sinabi mo sa Kanya, ipagkatiwala mo sa Kanya dahil kapag nagbago ang confession mo, huwag ka nang umasa na may tatanggapin ka sa Diyos. Huwag kang umasa. Ba't lumapit ka pa? Lumapit ka pa sa Panginoon kung nagda-down ka pa. Amen? Hindi sana, hindi ka na nanalangin. Hindi ka pa nagkasala. Kasi, nanalangin ka, tapos binawi mo, sinabi mo, nagkasala ka, bakit? Dahil wala kang tiwala sa Diyos. Amen? O sa buhay po natin, napakalaga po ng pananampalataya. Amen? I-exercise po natin ang pananampalataya. Amen? Binigyan po tayo ng power ng Diyos. Huwag po nating sayangin. Amen? Gamitin po natin. Amen? Huwag po tayong magtago. Huwag po tayong matakot. Ang takot, nasa demonyo po yan. Amen? Dahil ang Diyos po ay sa atin, tayo po ay matapang. Amen? At ang pananampalataya po natin ay dapat po natin i-increase. Amen? At yun po. So, tatawagin ko na po ang ating mga pastor.